Kaya hanggang ngayon, ipinagpapatuloy sa panahon ni Marcos Jr. Tatay Digong, kawawa rin, no? Ginawa na ang lahat ni Tatay Digong para maging maayos ang ating bansa. Pero patuloy pa rin siyang binabanatan ng mga makakaliwang grupo. Hanggat nandito po ang grupo ng Makabayan Black, lalong-lalo na po ito si Franz Castro, hindi po magdadalawang isip ang pamahalaan na magbigay ng confidential intelligence funds para matapos na po itong mga panggugulo sa ating bansa. Yo, what's up mga Lodges? Again, Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Walang humpay ang pag-iingay ni Tony Franz Castro about po dito sa confidential funds mga Lodi. Nagpa-interview pa nga po ito sa Politico. Hindi ko lang po alam kung pabor po ba itong Politico na page mga Lodi dito po kay Franz Castro, at medyo kakaiba po yung nilagay niya na title dito mga Lodi. Pakinggan po natin. Pero bago po natin ito simulan mga Lodi, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell and follow nyo po sa Facebook page Peps TV 3.0. Marami po siyang dinamay dito sa kanyang interview. Kasama pa nga po dyan si President Bongbong Marcos Jr. at kasama po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dito mga Lodi, dito ko natuwa yung pagkukumpara niya po sa mga dating presidente. Syempre, alam naman po natin kung sino po yung presidente nito, no? Pero ito po muna, umpisahan po natin sa kanyang paggangawa dito po sa interview sa kanya. Pakinggan po natin. Kailangan ba talaga ang confidential funds at sa tingin nyo ay naaabuso na po ito? Ito po yung katanungan mga Lodi ha. Bakit po nadamay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at saka si PBBM dito? Hindi naman kailangan siguro ng ibang mga ahensya, no? At katulad nga, tama nga, at inaabuso na ito through the years, mula nung panahon ng Duterte administration nakaraan, talagang lumubo ito. Yan na. Panahon daw po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dito daw po nagsimula ang kapangahasan sa paggamit ng confidential funds. Kung hindi po ko nagkakamali, yan po yung gusto niyang iparating eh. Dahil po si former President Rodrigo Roa Duterte, ginamit po itong confidential funds nung siya po'y namumuno pa. At sabi po nila, napakalaki naman daw po ng hiniling ng ating dating Pangulo. Pero mamaya mga Lodi ha, ipapaliwanag ko sa inyo kung anong pinagkaiba na mga pinagkukumpara niya ng mga dating nagdaang Pangulo dito po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kung papansinin natin sa panahon ni dating Presidente Arroyo, si Estrada, si Noynoy, ay ano naman to, maliit lang ito, no? At hindi halos lahat ng mga ahensya ay kumukuha nito. Kaya lang nga. Ayan mga Lodi. Ito po yung kinumpara ni Franz Castro na dating nakaupong Pangulo pero hindi naman po masyado ginagamit to yung confidential funds. Bakit po mga Lodi? Explain ko lang po sa inyo ha. Si Gloria Macapagal Arroyo o dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, desidido ba na tapusin ang problema sa ating bansa? Lalong-lalo na po yung mga malalaking opisyales ng ating kapulisan, di umano na pasimuno ng illegal na droga. Si Gloria Macapagal po ba, desidido pong mawala ang NPA sa ating bansa? Kaya, bakit po siya gagamit ng confidential funds? At si Erap Estrada, ganun din po ba? At lalong-lalo naman po itong idol nila na si Noynoy. Saan po nila gagamitin ang confidential funds kung wala naman po talaga silang planong tapusin ang kaguluhan sa ating bansa? O, i-explain ko rin po sa inyo mamaya, saan ba ginagamit itong confidential funds? Dito mo pa talaga kinumpara ha? Siguro nakita nila yung pagkakataon na sa panahon ni Duterte ay hindi naman ito na-account, hindi naman ito na i-report sa taong bayan. Kaya talagang yung mga ahensya ay na wala namang kinalaman sa national security ay nawili. Nawili. Yan po ang sinabi niya. Nawili daw po ang ibang sangay ng gobyerno dahil daw po sa kagagawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po kasi yan mga Lodi, yung confidential fund po yan, ginagamit yan sa pag-iimbestiga, underground po na pag-iimbestiga. Kaya nga confidential eh. Intelligence funds, yan po mga Lodi. Para saan po ba ginagamit ito? Kasi hindi nyo naman talaga gagamitin yan, Franz Castro, kung sakali man. Wala naman po talaga kayong nalalaman about po sa paggamit ito. Dahil kayo po yun, sa tingin ko, ang pinaka-main reason kaya ginagamit itong confidential funds. Yung grupo po na Makabayan Black. Alam naman gamitin nyo yung confidential fund para maubos na kayo.
Oh, ito, NTF-L CAC. Sa tingin ko, ginamit din dito yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil dito, mga Lodi, karamihan po sa mga grupo ni Joma ay nagsibalikan po magsilbi sa ating pamahalaan. Bumaba po sila ng bundok. Dahil po sa epektibong pamamaraan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya po nangyari yun. Kaya po, kung ikukumpara nyo yung confidential funds na ginamit po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dito po sa mga pinagyayabang yung dating Pangulo, ang layo po talaga. Oo, malaki ang nilabas na confidential intelligence fund ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ang ganda po na naging resulta nito sa ating bansa. Kaya ikaw, Franz Castro, wag mong ikukumpara ang dating Pangulo dito sa nakaraang mga umupong presidente. Dahil dito pa lang, masusupalpal ka na. Hanapin mo sa pinagkukumpara mong mga Pangulo na umupo sa ating bansa kung sino nakapaglinis ng Manila Bay Walk. Diyan pa lang suplak na kayo Tapos magkukumpara ka na malaking ginamit at sinabi mo pa dito, nawili ang mga tao o sangay ng gobyerno dahil sa paggamit ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ituloy pa natin mga Lodi, may banat pa siya sa ating Pangulo ngayon Kaya hanggang ngayon, ipinagpapatuloy sa panahon ni Marcos Jr. Tatay Digong kawawa rin no? Ginawa na ang lahat ni Tatay Digong para maging maayos ang ating bansa. Pero patuloy pa rin siyang binabanatan ng mga kaliwang grupo. At dito nga mga Lodi, damay po si President Marcos Jr. Dahil nga po hanggang ngayon, ginagamit pa rin po ng ating pamahalaan ang confidential funds. Lalong-lalo na po si VP Sara Duterte. Dahil mga Lodi, sa tingin po natin, nandyan po sa mga paaralan ang problema po talaga. Lalong-lalo na po ang pagre-recruit na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nauubos ang grupo po ni Joma. Hanggat nandito po ang grupo ng Makabayan Black, lalong-lalo na po ito si Franz Castro, hindi po magdadalawang isip ang pamahalaan na magbigay ng confidential intelligence funds para matapos na po itong mga panggugulo sa ating bansa. Kaya kung sinasabi mo na hindi importante o kailangan itong confidential funds, para sa inyo, hindi nyo naman kailangan yan. Pero para sa mga desididong tapusin ang problema ng ating bansa, malaking tulong itong confidential funds. Bigyan lang po natin ng tiwala mga Lodi kung saan man po ginagamit itong confidential funds. Higit na mas may alam po ang ating pamahalaan para po sa ikabubuti ng ating bansa. Huwag po tayo magpapalin lang dito po sa mga mabulaklak na salita ng mga Makabayan Black. Wala naman po talaga silang hiling sa ating bansa kundi sirain ito at sirain ang gobyerno. Dahil kung sila po ay nakikiisa para po sa pag-unlad ng ating bansa, bakit po nila kinakalaban ito? Yan po ang ating katanungan. At matagal na po natin hinihiling sa kanila mga Lodi na bakit ayaw nyong itakwil pangalan ng mga kampo ni Joma? Hindi po nila gagawin yan. Kasi nga po, labag daw po sa batas na mag-red tagging daw po pero hindi naman nire-red tag. Okay? So, na-explain ko naman siguro na mabuti sa inyo kung ano po talagang pinagkaiba, bakit po malaki po yung confidential funds sa panahon po ng pamamahala ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Marami pong dapat hindi makaalam ng kanilang kinikilos. Kaya po naging successful sa tingin ko ang paglaban po nila sa illegal na droga, paglaban po nila sa mga kampo ni Joma at sa mga iba pa pong patagong pag-iimbestiga, lalong-lalo na po sa mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan. Hanggang dito lang po mga Lodi, stay safe and God bless you all. Peace.